benepisyaryong matatanggap ng 12,000 sa loob ng 6 na buwan habang ang iba ay bibigyan po ng 2,000 na ayuda. Layunin nitong maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dulot ng krisis sa gitna ng gulo, mga kasama, sa Middle East. Ngayon, sa mga driver naman na isa sa talagang maapektuhan, mga kasama, dito sa muling pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo, ang rekomendasyon ng LTFRB, gaya ng binabanggit ko nga kanina, yung rekomendasyon nila na piso na taas sa presyo, no, sa pamasahe, at may kasama pang discount na 10 pesos naman per liter sa fuel subsidy program ng gobyerno. So kaugnay niyan, nasa linya po natin ngayon si Piston President Modi Floranda para kunin yung kanilang reaksyon rito. Ito ba ay okay na para sa kanila bilang tugon ng pamahalaan dito sa nagbabadyang muling pagtaas, pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo? Kamodi, good morning! Magandang umaga po, Sir Joel, at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Oo, si Rod po ang kasama ninyo. Opo. Oo, iba yun, nasa kabila. Sorry. Galing ho ba kayo doon na interview din? Kamodi, oo. So, kumusta naman ho ang inyong buhay-buhay ngayon ng ating mga tsuper? Tataas uli, sisipa uli yung presyo ng produktong petrolyo. Yun yung isang nagiging malaking problema ng sektor ng transport dahil halos sa linggo-linggo ay nagkakaroon nga ng paggalaw ang presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. At noong nakarampong Martes ay 4 pesos and 65 centavos per liter yung itinaas, ano? At nagbabanta na naman na ngayon darating na Martes, almost 10 pesos per liter yung itataas. Kaya sa laki na nung itinaas muli ay halos napupunta na lamang sa crudo yung maliit na kinikita ng ating mga driver at mga operator. Oo, okay. Pero yung mga programa naman ng gobyerno, di ba tuloy-tuloy yun, Kamodi? Yung 10 pesos fuel subsidy, tuloy-tuloy yan eh. Ang in-stop lang ata yung pagkontrata sa mga jeep sa iba't ibang mga ruta. Ang nagiging isang malaking problema doon sa yung sinasabi nilang fuel subsidy ay maraming nagko-complain din sa atin na mayroong mga gusalinanang hindi naman talaga nagpapatupad ng fuel subsidy. Nung nakaraang araw po, nung ako ipapunta sa Manila, sakay po ako ng isang jeep. Yung isang gusalinahan dito sa may Espanya bago pagkalampas mo ng Blumentritt, ay magkakarga po sana ng crudo yung aking sinasakyang jeep. Pero nung tinanong kung may fuel subsidy, sabi nila wala na silang fuel subsidy. Bakit daw? Hindi rin may paliwanag nung sa limbo, yung tanong ng driver. Oo. Kaya't naghanap ng gusalinahan yung sinasakyang jeep na mayroong fuel subsidy. Kaya't ang sinasabi natin ay hindi lamang ito yung isang karanasan natin na meron tayong mga dito sa bahagi ng Espanya, dito sa bahagi po ng Kamyas, ay sakay din tayo ng jeep at meron tayong may isang gusalinahan dito na tinanong yung driver, ikaw ba ay membro ng kooperatiba o membro ka ng corporation? Dahil lang kapag hindi ka membro ng kooperatiba, ng corporation, hindi ka allowed doon sa sinasabi nilang fuel subsidy. Kaya't ito yung naging malaking problema. Bagamat hindi naman ito yung magre-resolve doon sa kasalukuyang kalagayan ng ating mga driver. At dito mga sa 10 pesos discount na ibinibigay ng gobyerno sa lahat ito ng mga jeepney driver, di ba, Kamodi? Sa mga selected gasoline stations lamang ito, hindi naman lahat ng mga gasolinahan authorized na magbigay ng 10 pesos discount, parte ng fuel subsidy program. Baka yung pinuntahan ng jeepney driver hindi po siya kasama dun sa mga gasolinahan na nagbibigay ng 10 pesos discount.
Sunod ay yung gusalin na sinasabi natin meron siyang tarpaulin May na tarpaulin. apo. Oo. At yun naman yung palatandaan ng mga driver. Kahit yung dito Oo. sa may Kalayaan din ay dito sa may Kamyas, meron din silang tarpaulin Oo. na wala namang nakalagay doon na naka-specific lang sa partiba o sa membro ng corporation. Oo. Nakalagay doon 10 pesos ang fuel subsidy at yun yung nakalagay doon sa Oo. nilang streamer. Pero nung Oo. nagkakarga nga yung sinakyan kong jeep, ay ito hindi consolidated. Kaya tinanong siya ng Gosalimboy, kayo po ba ay membro ng kooperatiba o ng corporation? Oo. Kasi kung hindi po kayo membro ng corporation, ay hindi po namin kayo pwedeng bigyan ng fuel subsidy. Oo. So, well, dito sa ilalim ng fuel subsidy, ano ho ba rito ang panuntunan? Kasi ang pagkakaalam ko, yan din ang ang direktiba ng Pangulo. Lahat ng mga tsuper ay kwalipikado para mag-avail dito sa 10% discount na parte ng fuel subsidy program ng gobyerno. Opo, kapag tinignan yung pronouncement ng gobyerno Oo. at ng Department of Energy, ay allowed doon lahat. Pero Allowed, ang lahat. nagiging malaking problema ay pagdating mismo sa mga gusalinahan. Oo. Yun ang isa nagiging malaking problema ng sektor po ng transport. Kayo bilang leader ng isang grupo, ano yung ginawa nalaman na po ninyo itong reklamo ng isang jeepney driver? Ano pong ginawa ninyong pagtugon? Dinala nyo pa, ito ba, pinaabot din nyo? Dinala ninyo sa LTFRB para nang sa ganon? Matugunan din ito ng LTFRB? May plano po tayo makipag-ship ng Oo. schedule ng dialogue kay Chairman Vigor Mendoza at para nga may pabot sa kanya itong ganitong nagaganap dito sa baba. Oo. Kasi sa tingin ko, hindi na problema yan ng LTFRB, baka problema ng gasolinahan. At hindi alam ng LTFRB na may mga gasoline stations na ganito yung kanilang ginagawa kahit sila ay kasama sa mga gasoline stations na kinontrata yan ng gobyerno para maging parte ng fuel subsidy program ng pamahalaan sa mga pampublikong jeep. Opo. So kailangan siguro kayo bilang isang leader at nakarating po sa inyo yung ganitong reklamo, kaagad-agad dalhin ninyo sa LTFRB, no, para at least pwede pong umaksyon ng LTFRB. Well, Kamodi, ano naman ang inyong rito reaksyon na posible piso ang idadagdag sa pamasahe sa mga pampublikong jeep? Alam ko dati pa nung kasagsagan na sobrang taas yung presyo ng gasolina at diesel, ito yung isang isa sa mga hinihingi ng ilang mga transport group ang pagpapataw ng taas sa presyo sa pamasahe. Kapag tinignan po natin, halimbawa sa bahagi po namin sa Piston, ay isa po kami doon sa nag-file ng dagdag pasahe noong nakaraang April. Nag-file po kami at ang ipinal namin ay 10 pesos. Ang naging dahilan dito yung ubog na mataas nga yung presyo ng petrolyo. Pangalawa, yung usapin ng matataas na presyo ng mga piyesa. Ito po yung isang naging tungtungan doon sa ipinal namin na dagdag kita nga. Sabi natin, ang hinihingi naman nating dagdag kita hindi naman para umalwa yung buhay ng mga driver, kundi para maibsan lamang yung mas malaking halagang nawalang kita ng ating mga driver at para tuloy-tuloy tayo makapagserbisyo sa ating mga mamamayan. Kaya ito pong piso ay kung titingnan natin ay maliit. Dahil kung halimbawa, maliit pa. Kung nakaka-200 passenger kami per day, ang madadagdag lang sa kita natin ay 200 pesos yung may dadagdag. Kaya kung sa kasalukuyan, tayo po ay sa biyahe po natin ay 12 to 18 hours, ay nakakapag-uwi tayo ng 400 to 500 pesos, madadagdagan lang siya ng 200 pesos. At ito ay hindi rin tatagal sa kamay ng driver kasi mapupunta rin ito sa gusalinahan. Dahil siyempre, bawat araw naman tayo ay nagkakarga ng krudo. Kaya
parang ano lang parang dadaan lang at hindi talaga makakatulong sa hanay ng mga driver at mga operator. Bagamat pag tiningnan, yung 200 pesos makakabili ka na ng kahit 4 na kilong bigas Yun yung isang na din makakatulong pero hindi sapat yung ganitong Kaya mas ang talagang panawagan namin ay talagang pagtanggal o pag-suspend doon sa mataas na buwis sa produktong petrolyo na kung saan sa ngayon ay sa ilalim nga po ng excise tax, automatic yan, meron 6 pesos per liter. Ngayon ay naglalaro na naman sa 9 pesos per liter yung VAT. Kaya almost 15 pesos per liter po yung nawawala sa ating mga driver at mga operator. Kaya pag itong buwis, yung pinakialaman po ng gobyerno ay hindi lamang magbibinipis nito yung ating mga driver, kundi magbibinipis din nito yung ating mga mamamayan sapagkat yung epekto niyan, yung pagbaba ng mga bilihin at kahit paano ay makakasabay yung malidakit at sahod ng ating mga manggagawa. Opo. Pero yung binabanggit po ninyong pag-alis po ng excise tax, mahaba-habang usapan pa yan kamodi, di ba? Well, opo. Dito sabi nyo nga, hindi sapat yung piso. Sa grupo po ninyo, sa Piston, mayroon ho ba kayong inirerekomenda sana, hinihingi patungkol rito sa fare hike na magkano sinasuggest po ninyo? Yung pong kung hindi namin, sapat yung piso, yung ipinail po namin ay 10 pesos. 10 pesos? Opo. Medyo malaki-laki din. Ang batayan nga nun ay yung dahil nga doon sa ipinail yan ay mataas ang presyo ng petrolyo. Opo. At yung ubod na ng mahal na mga piyesa. Dahil sa ngayon po kasi pag nag-overhaul po tayo ng makina ngayon ng ating mga jeepney ay halos naglalaro na sa 80 to 90,000 para tayo ay makapag-overhaul ng makina. At ngayon ay simpleng tornilyo lamang, nasa 46 na po yung halaga halos ng isang tornilyo. At yung mga sa mga clutch, yung mga guma, yung mga sa mga preno ay halos nasa ganun na rin ang halaga ng simpleng guma lamang. Kaya isa po yun sa naging tungtungan na bakit 10 pesos yung ating ipinail. At siyempre kakibat po ng ipinail din natin, yung ating panawagan din talaga sa pamahalaan na talagang kagyat na ipatupad yung usapin ng dagdag sahod ng ating mga manggagawa. Yung sabi nga natin na yung batay nga sa pag-aaral, sa ilalim ng family living wage ay dapat ay 1,200 pesos para yung mga manggagawa at yung ating mga commuters makasabay sa mga pagtaas din ng mga bilihin. Alright. So, dito sa nais na maipatupad ng LTFRB na dagdag piso sa hindi ito provisional yung dagdag piso sabi ng LTFRB. Ibig sabihin tuloy kahit bumaba yung presyo ng produktong petrolyo, tuloy-tuloy po ito. Ito ba'y tatanggapin ninyo o kayo ho'y magsasagawa na naman muli ng transport strike? Sa atin ay naman tayo at tayo naman ay nakatungtong din doon sa ating pinail na petition. At siyempre ang pinakaano naman natin, makipag-usap tayo, makipag-ugnayan tayo sa LTFRB na baka naman pag-aralan pa nila muli yung usapin ng dagdag kita ng ating mga driver. Lalo na sa ngayon, ay batay sa banta ng pronouncement ng Department of Energy ay hindi malayo na aabot tayo ng 80 to 90 hanggang 100 pesos per liter na naman ang presyo ng petrolyo dahil nga dito sa nagaganap na naman na US aggression ng Iran sa yung bombing at ginagamit na naman ng Department of Energy yung pagsasara ng hormones ay malaking magiging epekto. Kaya ang tingin ng Department of Energy ay tataas talaga aabot ng 100 pesos at baka posible na mas mataas pa sa 100 pesos. Kaya pag tinignan po natin ay magbigay man ng piso ang LTFRB ay parang mawala din ang wala din magiging size. Sabi ko nga kanina, dadaan lamang sa kamay ng mga driver yan at mapupunta lamang sa gusalinahan. Kaya mahalaga na pag-aralan ng pamahalaan. Alright. So magpa-file ho kayo ng petition rito at isusulong ninyo yung 10 piso, yung grupo ninyong Piston? Sa atin ay makipag-ugnay lang tayo sapagkat yung 10 pesos pong ipinail natin ay nagkaroon na po ng hearing. Nagkaroon po ng hearing yan nung Mayo. Nagkaroon po ng hearing
At batay nga doon sa ating hearing official ng LTFRB, 10 days, working days, maglalabas sila ng decision. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang nagaganap na decision ng LTFRB. At ngayon lang lumalabas na magbibigay sila ng piso dahil nga dito sa parang inaano ng secretary ng DOTR na pinag-aaralan nila nga yung piso. Ang isang ano dito ay piso yung itataas, merong 20 centavos per liter per kilometers yung additional. Kaya't magkakaroon na naman kami ng ano, sabi nga namin, hindi pa namin napapakinabangan yung piso, ay gagastos naman kami kasi kailangan namin kumuha ng permitrix. Magkano po permitrix? 520 pesos po yan Opo. pag kinuha po sa LTFRB. Kaya pag-aralan. Hindi ba po pwedeng ano yan? Bigyan na lang ng libre yung fare metrics ng LTFRB? Pag meron pong succeeding, kapag meron pong succeeding, kailangan daw kumuha ng permatrix. Kung wala po siyang succeeding, halimbawa yung minimum lang talaga, halimbawa yung 13 ay gagawin yung 14 o gagawin yung 15, Oo. ay hindi ka na kailangan kumuha ng permatrix. Maglalabas lang sila ng provision Oo. doon sa ang LTFRB. Yung binabanggit po ninyong fare metrics, yan yung ano to papel na nakapaskil sa loob ng jeep. Opo. Na yan ay may bayad. Opo. Diyos May mio. bayad po yan. Batay po sa ating mga may bayad karanasan. pa pala yan. Opo. Akala ko libre lang yung ibinibigay sa inyo na kopya. Dapat libre na. So anyway, alright. Sige, Kamodi, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Ingat po kayo. Opo, at maraming salamat din po kayo at palagi po kayo mag-ingat. Opo. Si Kuya Rod po ito, Kamodi, ha? Opo. Kasi ang nakalagay Okay, sa joke lang. nakalagay kasi doon sa text, Joel, DHL. Oo, kaya sorry po. Alright, joke lang. Okay lang, Salamat, Kamodi. salamat siya doon. Salamat Opo, din sa salamat inyong po. oras at panahon. Modi Opo, Floranda, thank you po. Modi Floranda, mga kasama, piston na